Magandang araw mga maka-full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin yung magiging lineup ng Los Angeles Lakers sa darating na next season. At pag-uusapan na rin natin dito sa panibagong video yung naging laban ng Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks. Heto mga maka-full court, ginawan ko siya ng isang senaryo. Kung sakaling man magiging totoo, is mas magiging okay para sa mga tagahanga ng Los Angeles Lakers kung ang mabubuo ng Lakers na lineup ay ganito po ang magiging starting lineup nila: si LeBron at Anthony Davis, Jonas Valanciunas, Trae Young, Jared Vanderbilt. At ang bench naman nila, sila Lauri Markkanen at Bronny James, Kyle Filipowski, KCP, Alex Caruso, Jackson Hayes, Spencer Dinwiddie. Tapos ang magiging head coach nila si Rajon Rondo at ang assistant coach naman si JJ Redick. Sa tingin nyo ba mga maka-full court, magiging malakas ang Lakers sa next season kung ganyan lineup ang mabubuo ng Lakers? Kung kayo po ang tatanungin, sapat na po ba o may dapat pa pong baguhin? At samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan, yung naging laban ng Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks. Kanina nga, napanood natin ang matinding 18-point comeback ng Dallas Mavericks sa Game 2, kung saan muling naubusan ng gasolina ang Minnesota Timberwolves 2.5. Malamang napanood nyo nga ang game winner ni Luka Doncic kung saan talaga nang napasayaw niya nga ang 4-time Defensive Player of the Year winner Rudy Gobert. Ganun pa man, ang isang bagay na hindi alam na madami ay noong fourth quarter nga ang dahilan kung bakit wala si Edward sa loob ng court around 7 minutes to 5-minute mark ay dahil nasa tunnel ito, kung saan siya ay pinasuot ng face mask upang makatanggap ng extra oxygen mula sa medical staff ng Timberwolves. Sobrang pagod na nga si Edwards. Hindi sa opensa pagkos sa depensa dahil maalat nga ang kanyang performance sa game na ito. Only shooting 5 of 17 sa field and 17 of 56 sa last 3 games. Subalit nasasagad nga siya kay Kyrie Irving at Luka Doncic. Ang report na ito ay nanggaling na nga kay Dave Bakmanamin ng ESPN. So literal nga na halos himatayin na si Edwards kakadepend sa kay Kyrie at Luka Doncic, to the point na kinailangan niya pa ng extra oxygen upang makahinga ng matino. Hindi din nakatulong na nasagad nga sila sa Denver Nuggets kung saan kinailangan nila ng 20-point comeback upang makuha ang panalo sa Game 7. Kung magpapatuloy nga ang ganitong performance ni Edwards at kakapusin siya palagi siya ng hininga, hindi na nakakagulat kung mawawalis nga sila ng Dallas Mavericks sa next 2 games. Ano po ba ang masasabi nyo tungkol dito? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.